Good morning po sa inyo lahat. Good morning PBA fans. Sa tingin ko ba ay mananalo pa ang Token Tech sa Game 6? Honestly, fearless prediction. Sa tingin ko hindi na. Pero may dalawang bagay akong sasabihin na pag ginawa to ng Token Tech, siguro may chance pa sila. Pag-usapan natin yan. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Gaya po ng PBA, ako po ay supported din ng Arena Plus. Medyo siniswerte at yan ang kailangang mangyari po sa Token Tech, siniswerte. Baka magalit na naman kayo pag sinagamit ko yung salitang swerte. Anyway, lahat ng tao iniisip na Token Tech live and die by the tree, which is correct. But that's not exactly what I'm thinking here. Kasi dapat given na yun eh. Dapat makashoot sila. Pag hindi sila nakakashoot at nadidepensahan sila, then that's a big problem. And si Calvin Oftana, yan ang lagi ko sinasabi. Natalo si Calvin na hindi maganda shooting ni Calvin. 5 out of 13, 20 points, maraming puntos pa rin, pero talo pa rin sila. Alam mo kung bakit? Yan, sasabihin ko sa inyo bakit. Feeling ko kasi napagod ang Token Tech sa laro. First quarter, binigay nila to. Tama naman, yung momentum nandoon. Pero ito yung sa tingin ko dapat mangyari. Kasi Calvin Oftana, markado na yan. Kumbaga, alam na ng mga tao, ng mga players, na siya yung titira. Diba? Miski ikaw, alam mo. Miski ako, alam ko. Calvin Oftana. So, if they have to set a better play for Calvin Oftana because he still needs to make those shots. But if he doesn't make those shots, what else are you gonna do? Then you need to have some people step up. Jordan Heading needs to step up. His shooting hasn't been the best in this series. No, wala siyang medyo magandang shooting. So that one needs to step up. Pero ang isa pang napapansin ko dito, yung mga naka 20 plus minutes na mga players is not also stepping up in scoring. Nambatak needs to be better in his scoring. Williams tsaka si Roser. So I guess what I'm saying here is that hindi pa pwedeng si Oftana lang, lalo na ngayon. They're back against the wall. So it has to be a team effort. Tuwing panalo ng Token Tech, team effort eh. Pero ang masakit na katotohanan, nasasabihin ko sa inyo ngayon. I think kahit nga hindi na masyado maglaro si Junmar Fajardo kahit minimal minutes, tingin ko medyo mahihirapan na talaga ang Token Tech. It's just the way they lost. Yung pagkatalo nila na panalo ka na, natalo ka pa. Tambak mo na, natalo ka pa. So, that puts a toll in your mind. Sabi nga, dalawa lang eh. It's either they rise up to the occasion or they cave under pressure. Which unfortunately, I'm sure they're gonna try and rise up, but again, mas maraming bumubunot, maraming nag-i-step up sa San Miguel Beermen. So, yun po yung tunay na pangyayari dyan. Kaya, kanina pa ako nag-isip pagkagising ko pa lang kung ano yung pwedeng gawin ng Token Tech. Kaso hindi isa eh. Hindi dalawa. Parang lahat sila against SMB. Naalala ko yung sinabi ni Coach Chito, may depth 5 daw dati. Ngayon, yung depth naman sila. Depth talaga, sobrang malalim. Pero mo, Rosales gumawa. 'Di ba? Tapos, lagi pag nagko-contribute, meron silang consistent eh. Yung consistent na hindi nawawala. Lalo na yung Brondial. Bantayan mo si Junmar, binigay naman kay Brondial. So, that's a problem. So, it's not always shooting. So, if you cannot shoot, you have to defend. Hindi pa pwedeng makipagsabayan ka ng offense. Okay? So, but at the end of the day, I think it's over game number 6. Although, ang prediction naman ko naman, either game 6 or game 7. Pero, naramdam ko parang tapos na sa game 6. Kasi, yung momentum, hindi na pagbibigyan niya ng SMB. Now is the chance. Ano sa tingin nyo, guys? Tapos na siguro?